Good morning mga kasandi! Dito naman tayo ngayon sa ating kusina at tayo ay magluluto ngayon ng, ayan, nakita nyo naman. Meron akong ampalaya na hiniwa ko lamang siya ng ganyang ka, kakapal. Ayan. At ito ang ating mga ingredients dyan. Meron ako ditong hiniwa na sibuyas at mga bawang. Meron ako ditong dried shrimp. Ayan. So lalagyan natin siya ng dried shrimp at lagyan natin siya ng sweet soy sauce. So, yan ang ating igagawing panimpla dyan. So, meron ako ditong hiniwa-hiwa na dried shrimp kasi nga malalaki siya. Ayan, malalaki siya. So, gusto ko medyo paliitin siya. At bago natin siya igisa ay imamarinate ko muna ito sa mainit na tubig na mga 10 to 20 minutes para lumambot po yan. Kasi talaga namang matigas po talaga yan. Gawa ng pinatuyo talaga yan sa talagang super dry po yung ating shrimp na yan. Kaya, imamarinate ko siya sa tubig na mainit na mga 10 to 20 minutes. Pagkatapos nun ay magsisimula na tayo magluto nitong ating ampalaya na gisado. Ayan, sabag-abang tayo mga kaibigan. So ito na mga kasandi, umpisahan natin ang ating pagluto ng ating ampalaya gisado. Ayan. So ito, nagpainit na tayo dito ng mantika at ilalagay natin ngayon ang ating kauna-unahang ingredient na panggisa kundi ang bawang. Ayan. Siyempre, after ng bawang, ang ating mahiwagang sibuyas. So, medyo tangkotin muna natin siya ng unti. Kapag nag-golden brown na yung ating bawang, ilagay ko na itong ating shrimp na binabad natin kanina ng 20 minutes dun sa tubig na mainit. At siyempre, hindi natin patagalin yan kasi ayoko naman maging crispy ulit yan. So, after natin siyang bisayin ng unti, ay isunod agad natin ang ating ampalaya. So, haloy lang natin. Medyo bisayin natin ng unti. Pagkatapos nyan ay bagalagyan tayo ng 2 kutsaritang sweet soy sauce. Maglalagay din ako ng tubig. So, isang puno lang dito. Kumbaga, para mga ano lang yan eh, mga 4 na kutsarita lang to. Ayan, okay na yan. Siyempre maglalagay din tayo ng ng ating paminta. So, ayaw ko kasi ng maraming sabaw. Gusto ko konti lang. Kung kayo po ay gusto niyo ng medyo masabaw, pwede po kayo magdagdag ng konting sabaw dyan. Pero sa akin kasi, hanggat maaari, ayaw ko magkaroon ng maraming sabaw. Maglalagay din tayo ng ayan. At sa tingin ko, yung sakto na ang lasa niya para sa akin. So, hahaluin lang natin. Malapit nang maluto yan, pero tinikman ko siya, mas lamang na lamang ang lasa ng ating sweet soy sauce. Kaya magdadagdag tayo ng konting Knorr powder. So, gusto ko magbalanse silang dalawa. So, muna natin haluin. So, ayan, okay na ito mga kapatid. At pwede na natin patayin ang ating apoy. Ayan, so ito na mga kaibigan ang ating ampalaya gisado in sweet soy sauce. Ayan. So, ready na siya para ating kainin. At napakasarap naman yan mga kaibigan. Yung lasa niya talagang, kumbaga yung pait ng ampalaya ay nawala kasi nga yung sweet soy sauce talaga namang parang na-absorb yung kanyang yung kanyang pait at hindi na siya, kumbaga may konting konting pait lang pero hindi na siya ganun kapait talaga. Alam mo naman ang ampalaya talagang likas na pait at kahit anong gawin mo diyan talaga may lasa nga pait yan. Pero na-reduce siya doon sa ating ginawa doon sa ating sweet soy sauce, nabawasan siya doon. And syempre lumitaw din ang lasa ng ating shrimp na nilagay diyan, kaya naman napakasarap naman. Kaya mga kaibigan, ano bang hinihintay natin? Tara, kain na. Ayan. Meron na tayong katernos dyan sa ating ulam.
So ayan mga kaibigan, kain na tayo. O baka naman nagugutom na kayo. So baka naman gusto nyo ang reseping ito, ay sundan nyo lang ang ating ginawa dyan sa ating video at ito ang inyong maging output. Bala na kayo malagay ng mga ayan, mga toppings na ganyan. Kayo na bahala kung paano nyo paganda ng inyong presentation sa inyong pagkain. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Ito po ang inyong host, Sandy PH. Nagsasabing, huwag gawing komplikadong buhay. Mamuhay ng simple at masaya. Bye-bye and God bless everyone.